Hindi bababa sa 15 milyong deboto ang sasali sa traslasyon ng itim na Nazareno bukas. Ayon yan sa tansya ng Manila Police District at ng Simbahang Katolika. Para sa simbahan, mahalagang araw ito, hindi lang para sa mga deboto ng Poon, kundi pati na rin sa mahihirap nating kababayan. Sinasalamin daw kasi ng kalbaryo ng Jesus Nazareno ang pagdurusa ng mga hikaho sa buhay. Marami sa mga deboto ay salat sa buhay at walang sawang nananalangin sa Poon para sa kung ano-anong milagro. Dati nang pinuna ng simbahan ng lang deboto dahil sa pagturing sa Poon na parang genie o fairy godmother sa dami ng kanilang hiling. Gayun din ang mga panatiko na di baling makasakit ng kapwa, makalapit lang sa Poon. Kasama rin dyan ang mga sumasampalataya nga sa Poon, pero paulit-ulit namang June sa Bayton, gumagawa ng kasalanan. Nako! Sa kabila nito, magandang venue pa rin daw ang pista ng Itim na Nazareno para sa tinatawag na simbahan na Encounter with the Poor. Pero gaano nga ba naiintindihan ng mga deboto ang pinagmulan ng kanilang debosyon? Eto, panoorin natin. Gaano ba kalalim ang iyong pananampalataya? Tol, hindi ka na natakot mabugbog na sa Nazareno ka? Natatakot din po. Nazareno tayo ng Nazareno. Matinding espiritual na sagisag ito para sa ating mga Pinoy. Pero bago natin maarok ang talinhaga, dapat naiintindihan natin muna ang literal. Ano nga ba ang literal na ibig sabihin ng salitang Nazareno? Nazareno, binabati ko nga pala lahat ng tiga ni Seta. Ang Nazareno ay isang mamamayan ng bayan ng Nazareth sa hilagang distrito ng bansang Israel. At dito nga raw sinasabing lumaki si Jesus. Ergo, si Jesus ay mamamayan ng Nazareth. Sa Biblia, sinasabi nila na ang phrase na Jesus of Nazareth ay 17 beses lumabas sa Bagong Tipan o New Testament. Kaya naman Nazareno. Ngayon, gaano naman kaya ito kaalam ng mga deboto? Nazareth, ibig sabihin yung ating paniniwala dapat hindi mawala. Actually, yung Nazareth, di ko pa talaga actually alam yung ibig sabihin. Sa mukha nga kung hindi ko masabi! Alapapin siya, parang... Gaano kalalim ang iyong pananampalataya? Tol, nasaan yung Nazareth? Sa Bonifacio. Sa loob ng simbahan, siyempre. Nazareth sa ibang lugar, sa UAE. Gaano ba kalalim ang iyong pananampalataya? Inom tayo? Ang kailangan, ang mga tao magpahingang na. Ito na ang pinaka-last na daigdig. Nasaan po ang Nazareth? Ang Nazareth, yan ang Diyos. Ang Nazareth. Ang Nazareth, ang Nazareno yan. Ilaw Ang po ng Nazareth, Channel 7 ang yan. Nazareth sa ibang bansa. Huwag kayong matawa. Paparasahan ko kayo. Doon ako. Kaliwa, kamatayan. Nasaan yung lugar na Nazareth? Jerusalem. Saan yung Jerusalem? Dito po sa ano. Middle East country yun. Saan sa Middle East? Sa Germany. Ayun naman pala eh, sobrang lalim naman pala ng pananampalataya. Kuya, nasaan ang Nazareth? Sa Canada po. Doon sa amin sa Guillen de Oro may Nazareth eh. Nazareth. Talaga? Nazareth Street. Sa amin may Banda, Nazareth. no? Nazareth, banda. Yan yung paborito ng mga umiinom sa jukebox. Love Hurts. Yung banda. Nazareth. Love Hurts. Love hurts, no? Israel. Oh, pero, well, kung makikita ninyo yung mga lumang larawan, panahon ng Amerikano. Kahit pa doon, ano? Hindi. Mga 3 years ago yun. Pero ibig sabihin, hindi ganun karami ang tao dumadating noon kapag ng Nazareno. Pero, clarify lang natin, yung June 9, hindi yan pista ng Quiapo. No? Yan yung ginuginita natin traslasyon. Yan yung paglipat. Kasi noon, Ano bang- yung mga Augustino, meron silang simbahan dyan sa Bagong Bayan. So, So, nagpo-procession sineselebrate natin sila. yung paglipat mula doon, 1600s to, no? Sorry, 1787.
paglipat mula Luneta, Bagong Bayan, papuntang Quiapo, dito sa Minor Basilica. No? Yun yung ginuginata natin, yung traslasyon na literal ibig sabihin ay paglilipat o pag-move forward. Transport. May mga nagkakamali rin, yung word na andas, no? Akala nila is to andar to ano. Yung andas is yung beer, kasi dati binubuhat yan. Wala pang gulong pa yan dati. No? Makikita mo pa naman ng mga Amerikano, hindi ganyan karami ang mga tao. No? So makikita mo, natural na ano to evolusyon eh. Evolution talaga. Ano rin yan parang pinagsama yung pananampalataya at saka kahirapan, faith and poverty. So kung tumataas yung Level of poverty. Tumataas din yung pananampalataya. Lumalakas din ang simbahan. Lumalakas din. Because si Jesus naman, kaya naman naging Jesus Christ, si Jesus. Kaya nga, dahil nga sa ang kanyang mensahe, Yung para sa mamay hirap. Pero kung isa kang dayuhan at nakikita mo yung mga prosesyon na ganito at makikita mo yung mga ginagawa ng mga ibang deboto, meron ding pwedeng magsabi na this is a kind of fanaticism for not Jesus himself, but for an image that they believe to be miraculous. Ito yung tinatawag nila, Grace, syncretic form of Catholicism. Yes, oo. May Katolisismo ka, pero meron tayong innate na kultura na kailanman ay, alam mo yon, so kumukuha tayo ng elemento, mahiram na elemento mula sa ibang sa foreign influences at ini-integrate natin. At nagkakaroon siya ng kakaibang anyo. So ito ang ehemplo ng syncretic Alam mo ba, sinasabi isang mga yung pagpahid sa Nazareno. Alam niyo pa nagsimula yan. Kasi even before daw dumating yung mga Kastila, yung mga praile, may matagal tayong tradisyon na yung mga pumanaw natin, mga patay, ay pinapausukan. Yes. At iniipon sa mga nag-aalmusal. Iniipon nila sa isang bowl yung lumalabas sa tubig. At either pinapahid daw nila yon at iniinom nila. Para yung life force daw nung tao, nung namatay, ay ma-ingrain sa'yo. So, may mga anthropologists na tumitingin na maaaring extension ito nung ganong klaseng practice. Di ba sa norte, yung nakaganon yung mga pagpatay na? Sa baul. Kaya parang yung bulol. Bulol, Nilalamig yun. Hindi. Wala. Dati sa Ilocos, pumasok ako sa bahay. Good evening po. Laki ng bulol eh. Akala ko lolo. Yung pala, statue Kasi madilim. Tsaka tradisyon na rin to ng mga media na parang naging tradisyon nila. Diba, pati naman punta tayo dyan sa Quiapo. And we have to remember, this is one of the largest Catholic gatherings in the world. In the world. Di ba, Lord, yung mga yung Christianity itself, pinaghalo-halo na ito ng mga practice Oo ng naman, ibang religion. Di tsaka kasi di lang sa Catholic yung mga ganyang mga tradisyon na parang nagkakasakitan. Sa ibang relihiyon din, meron din man sila. Pero very unique yung Catholic practices ng Pilipinas kumpara sa mga kalapit dating mga bansa. For example, yung mga Catholics from China or Korea or Japan. Ay, napakaliit lang naman ng mga yun. Oo. Or yung ibang bansa, mas very, very different. Very traditional, very solemn and traditional din tayo. Pero tayo, meron na tayong kulturang Evolved na na-evolve within our own culture in Catholic faith. So ito yung mga talagang ngayon, also, it has become an attraction. Di ba? Marami kasing mga dayuhan na gusto nila makita itong mga ganitong klaseng prosesyon. Not necessarily for its Catholic element, but parang nakikita na nila ito as a cultural evolution that they need Saka to sa witness. Mexico, parang katulad ng din natin. Exactly. Yung Very highly yung mga populated Catholic superstitious country. beliefs natin, inahalo na natin sa religion. Diba, parang ano na yan, pag Holy Week, di ba? Bawal maglakad, bawal maligo, kung ano mga paniwala. Which again makes us very unique in the region. Di ba wala kang makikitang ganito sa Actually, sinasabi religion natin, di ba? Unlike yung mga kapitbahay natin, we have never been an Asian for centuries. Mas Hispanic tayo. Ito nakikita mo, ito yung influensya ng mas Latin American tayo. Yes. More than Asian. Makikita mo yung influence. You have to remember, ang Kastila noon, ni-rule tayo
via Mexico. Via, yes. Ng ilang centuries, Di ba meron nga daw isang town dun sa Mexico na talagang meron daw mga salita, may mga totoo. pagkain na Tagalog, tapos pati daw yung yung balong Tagalog natin, yung Filipiniana, meron din ganung materyales. So makikita mo daw dun sa town na yon kung saan nagkaroon yung port of exit and entry do to Philippines. Acapulco. Yung talagang similarities daw ng Pilipinas tsaka nung Mexico. Actually, gusto ko puntahan talaga yung area na yon. I mean, I really want to see the Philippine influence, and also, I'm sure maraming mga influences dito sa Pilipinas na hindi talaga Spanish nga. It's really Mexican. Totoo yan. Totoo ba? Marami rin, Acapulco. may nabasa rin ako na ang nag-rule sa mga atin, yung mga general, I mean, di ba, we had leaders of big areas na akala ko nung estudyante ako, mga Spanish. Yung pala, they were really Mexicans. Totoo ba? May malaki kasi yung... Trading route. Yung trade, Mexican-Philippine trade. sa totoo lang, yung Yung parang capital natin dati. Mas matagal pa kaysa doon sa pamumuno ng mga Kastila Pati sa yung pera natin, di ba? Ito mo. Peso. Mexican peso. Totoo yan. At alam mo ba yung sinasabi mong tao na yan? Marami raw tao doon, apelido, maganda. Maganda. Talaga? Literal na maganda. How interesting. Kasi makikita Alam mo, may binibining, exchange. babalik lang ako sa pista ng Bucket Nazareno. list. Ibalik mo nga dun sa Sa usapan. pista ng Nazareno. Balik Alam mo, mo. binibining, Chris, maganda ako ma-experience mo rin kasi mangingilabot ka talaga. At saka yung mga kaibigan natin sa media, habang nagko-cover dyan, kaya kinatagalan, Baka naman pahiran si Grace pag pumunta doon. Nagiging na rin sila. Baka naman sa halikan. Nagiging deboto na rin, di ba? Nagiging deboto na rin. Katulad ni Sir Erwin, nagiging deboto na 9 years na yan. Sige. Kami naman, parang naging tradisyon na namin na mag-cover. Alam mo, mula nag-cover kami dyan. Sinuwerte ka. Sunerte, oh. Una kong nag-shoot dyan ng picture, Nagkaroon ka ng kinuha ng ng Mercury Drug, ginamit nila sa kalendaryo. Binera ka. Talaga? Binera ka. Kinuha, Tingnan mo naman ngayon, isa kang superstar. Yun. So, sa mga Sana ma-convert sa pera. ingat-ingat bukas, ingat-ingat lang. Si Lud, munti ka na madukutan, di ba? Hindi ako Ako yung munti ka na dukutan. Yun lang yun. Okay, Ingat natin sa mga kapatid. mapagsamantala. Kaya bukas, sinasahan na magiging 10 million, sabi ng Philippine National 10 million, sabihin nun, mas maraming... Mas maraming naghihirap ngayon. ngayong taon na ito. Taon-taon naman nadadagdagan yung may hirap. Kaya hindi natin sila may sisi dahil yun na lang ang kanilang nasasandalan. Pag walang-wala na talaga, di ba? So, yung Panginoon Diyos. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.